Um, Welcome po kayo sa isang silid kung saan nakapaloob ang mga kwento sa aming lugar at mga kwento ng mga karanasan ko sa buhay. Maraming salamat po sa Metrobank sa pagbibigay ng oportunidad sa akin na mapabilang sa programang ito ng Linangan. Ako po si Kadi. Isa po akong pintor at dating OFW bago mapunta dito sa Linangan. Ako po ay nagmula sa isang maliit na probinsya sa Tarlac na kung saan ang pangunahing hanap buhay ay ang pagsasaka at maging ang aking mga magulang ay magsasaka rin. At ito yung naging inspirasyon ko kung bakit nagawa ko itong dalawang piyesa na to. Ito po ay isang kwento doon sa aming lugar na kung saan yung isang magsasaka ay kinailangan niyang pumunta sa kanyang mga tanim, palayan. Panahon ng tagulan, malakas yung bagyo. Dahil kailangan niyang bawasan yung tubig sa kanyang palay. Pero sa hindi magandang pangyayari o dahilan, hindi na siya nakabalik. At kinabukasan, hinahanap siya. At may mga nakaigang palay. Sinundan yung mga nakaigang palay at sa dulo ng mga nakaigang palay, nandun yung katawan niya nakabaon sa lupa. Ginawa ko to kasi gusto kong gumawa ng isang piyesa na nagbibigay pansin para sa mga taong nawawala. At ang magsasaka pong yun ay tito ko. At ito naman po ay pagsagot sa katanungan kung ano ba para sa akin ang kalayaan. Pag narinig ko yung salitang kalayaan, pumapasok sa isip ko agad yung struggle sa buhay. Hindi pa mayaman, mahirap, laging may problema. Paano ka nga ba makakalaya sa mga problema ito? So naisip ko, baka ang tunay na malaya ay ang mga taong namayapa. Baka makakamit mo yung kalayaan pero hindi mo na alam na malaya ka dahil wala ka na sa mundo. Pero nung natapos ko yung piyesang to, habang tinitignan ko siya, tapos may narinig akong mahinang tinig ng musika. Mas nangibabaw yung emosyon sa akin. Nagkaroon siya ng isa pang ibig sabihin dahil naalala ko yung mga namayapang mahal ko sa buhay. So, pwede rin siyang maging pag-alaala ng mga mahal mo sa buhay na wala na. At naisip ko rin, baka pwede mo ring maranasang lumaya, pero pansamantala lang. Katulad ng pagtulog. Sabi nila, kapag natulog ka, pansamantala ka namamatay. Pero pag gising mo, may problema ka ulit. So gumawa ako ng isang piyesa na natutulog. Tapos parang balisa siya, parang maraming paa, parang nai-stuck yung movement niya. Tapos nakatingin siya sa malawak na parang kawalan at nakalatag yung higaan niya sa mapayapang lugar. Naisip ko na baka wala talagang kalayaan. Meron lang pagtakas. Yun po yung title niya. Ito naman po. Ang title nito ay Hindi Sagot sa Paglimot ang Lumisan. Nung pumunta ako sa ibang bansa, sabi ko sa sarili ko, iwanan ko yung art kasi hindi siya para sa akin. 4 years akong, after ko mag-graduate ng college, 4 years akong full-time artist. Pero hindi ko kinaya. Tapos napilitan akong pumunta sa ibang bansa dahil kailangan kong kumita. Pininta ko yung maleta bilang sumisimbolo sa paglisan, pag-alis. Tapos pumapasok ako doon bilang ginagamit ko siya bilang portal. Dahil sa kagustuhan kong bumalik. Dahil nung nandun na ako, naisip ko na ito ba yung para sa akin? Parang ganun. Pero hindi pa rin kasi napupunan nga yung mga pangangailangan ko. Pero hindi ako masaya. So, naisip ko, parang mas masaya pa ako nung nag-art ako ganun. Pero kahit walang kita. So, nagdesisyon ako kaya nandito ako ngayon sa Linangan. Parang gusto niyang bumalik sa lugar na kung saan hindi siya komportable. Tapos nung natapos ko siya, dumating si Sir Jojo. Nag-workshop ng
epoxy. Kaya naisip ko na pwede ko siyang gawan ng sculpture. Ito yung naging resulta. Yan. Ito naman po, installation. Para pinapakita ko dito yung place ko bilang artist. Place ng isang artist na parang inabandona niya yung ginagawa niya, hindi niya tinapos. Tapos katabi nito yung bintana na may konting siwang. Tapos parang may sinag siya ng araw. Yung sinag ng araw ay madilaw. Parang pahapon na. Na parang nagsasabi na sa mga nagtatrabaho, parang sinasabi pag ganitong oras na, pahinga na. Oras na ng pahinga. Parang sa akin, literal akong namahinga sa art. Akala ko yun yung pahinga. Pero hindi ko na malayan na sinasabuhay ko na pala siya dati. Kaya parang yung sinag ng araw na papunta dito, parang sinasabi niya na balikan ko yung pahinga na iniwan ko. Parang ganun. At ito naman po ay galing sa, ang ideya niya ay galing sa isang tula ni Max Ehrmann. Nabasa ko yung Tagalog version niya. Ang title niya, Desiderata. Kung ibig sabihin ay ninanais. Gaano man kahirap, lagi mo pa rin hanapin o lagi mo pa rin gawin kung saan ka malaya. Na nung bata ako, dodrawing. Tapos di ko naman naisip na sa pagtanda ako maging gano'n pa rin ginagawa ko. So hindi ako aware na ginagawa ko na pala, sinusunod ko na pala kung saan yung kalayaan na yun. Nung papunta na ako ng Linangan, doon po sa kanto, na papasok na dito, nakita ko yung isang bowl na parang inabando na siya. Tapos, mahilig akong pag tinignan ko yung isang bagay, lagi kong iniisip na may kwento siya kung bakit nandyan siya. At may dahilan. Kaya, pag sinabing comfort room, lagi mong maiisip ko, beta Kasali siya lagi doon. Pero nung nakita ko to, sa salitang comfort room, doon sa comfort, pero bakit nasa lugar siya ngayon na kung saan hindi siya komportable para gamitin? Tapos, isa siyang tanong sa akin, bakit ganun nangyari? Isa siyang tanong na hindi nangangailangan ng kasagutan, pero tingin ko kailangan ko siyang ipinta. Kaya yun yung naging resulta. At ito naman po, self-portrait. Ang title niya, Ang Manggagawa. Ang manggagawa bilang ako na nagpipinta at ang manggagawa bilang isang ordinaryong tao na nagtrabaho sa ibang bansa. Wala siyang mukha dahil nung nandun na ako sa ibang bansa, hindi ko gusto yung ginagawa ko. Tingin ko hindi ako yun. Kaya hindi ko binuo yung mukha niya. So, yun. At yun pong, ito po ang resulta ng aking 2 buwang pag-stay dito sa Linangan at pag-explore. And ayun, actually, nung pagpasok ko, parang tinatry ko tandaan kung kung ano to dun sa nakita ko dun sa unang digital images. Tapos parang yung una kong naisip, parang ang galing kasi iba pa rin talaga pag nakita mo in person yung works. Especially yung treatment nung overall na pagkaka-install. Parang sinet mo talaga yung mood para ma-experience namin yung kung what you were intending us to feel. Tapos, yung siguro gusto ko rin i-commend yung technical aspect ng work, yung pahid, yung way na mag-compose. Tapos, gusto ko yung simplicity nung pagpili mo ng visual elements, yung hindi ka sumusobra sa kung ano yung gusto mong sabihin. So, parang pag tinitingnan ko siya kanina, parang sapat yung ginamit mo. Parang hindi mo kailangang i-over, na parang feeling ko, it was a privilege to hear yung story behind it. But, other than that, parang yung work itself, and parang it was enough. Parang yun yung umiinog na word, yung sapat. Parang nandun ka sa moment na yon. Tapos, try mong intindihin. Landscape painting siya, pero it's even more than that. Tapos yun. So parang yun yung na-appreciate ko with the paintings. Tapos, siguro,
yung inisip ko lang, siguro ito na yung part na naglaro ka, yung installation, yung bintana, yung sculpture. So, I think that before being a sculptor or a painter, kaya ganito mo siya tinranslate. Tapos, nagustuhan ko actually yung idea nung bintana na ano. So, nung pagpasok ko rin kanina, parang curious ako kung ano yun nandun sa loob. So, parang feeling ko yun yung nag-e-echo na feeling with every painting na parang galing kasi yung siwang, parang nata-translate siya nung na you're not revealing too much, but you're giving me space to interpret the work. Congratulations. Isang ikot na magandang paglalahad ng narrative. Pati yung setup, for me, a good example of a good exhibition design. Few comments lang if you're trying to put up an installation and have a title on it on the installation, ganyan. I mean, yung history ng objects, lahat, yung material, nandyan siya. Tapos, I can see that there's a thin line between staging and installation. So, it's like you're setting up something. Parang pwede nga tayo mag-shoot ng pelikula dyan, kunyari, ganun. So, installation comes like that sometimes. Pero yeah, I understand yung joy of learning and trying to do something. Very, very Filipino yung content, yung mga storya, yung mga imahe. Pero yun nga, gaya ng sabi ko din sa iba, sana dumating yung time ng kalayaan to the point na ang ine-embrace na natin ay kasiyahan. Yeah, tama din na i-commemorate yung mga bagay na kalungkutan bilang tao. Pero syempre, aim natin yung maging masaya din para sa atin tsaka para sa lahat. Tapos lastly, after na itong linangan, dami mong mapupuntahan. Bilang 29 years old at alam kong marami ka rin pinagdaanan sa buhay, lagi mo lang iisipin na maraming room para sa'yo dahil meron kang talento. Basta ready ka lang din na mag-unlearn, mag-relearn at mag-rearrange. Yun parang hindi tayo pumupunta sa iba-ibang lugar para i-expose kung ano tayo, ano yung kaya natin gawin. Pero kung paano tayo mag-a-adapt, doon tayo mananalo. Thank you. Salamat po. Magandang hapon po. Ako po pala si Marty Goyon. Nakatira ako ngayon sa Santa Mesa, Manila. Pero nanggaling po ako sa Masbate, probinsya ng Masbate. Yung piyesa ko, tungkol siya sa mga karanasan ko sa buhay. Kaya madalas po dagat kasi pinagmulan ko. Doon po kami sa baybayin talaga nakatira. Ang naging ko po dito, journey sa linangan, yung gusto ko baliin yung mga yung takot ko sa paggawa ng pyesa. Gusto ko yung malaya lang. Kaya ito po yung lumabas sa ginagawa ko. Yung sa response work namin, kung tungkol ito sa kung anong pagkain ka, napili ko mansanas po ako. Kasi yung mansanas kasi simbolo ng yan. Pagiging masama or mabuti. Kung saan ka ba doon, sa mabuti ka ba o masama. Tapos, nilaro ko po yung mga imahe. Naglagay din po ako ng tasa, ng ilong, tenga, tsaka ibon. Dito po, sa sculpture naman, naglaro lang po ako ng sa workshop ni Sir Renato Barha. Ang po namin, ginawa namin epoxy. Tinuruan po kami paano magbuo ng katawan ng tao. Ito po yung kinalabasan ng trabaho ko. And then, nilaro ko lang po siya kasi medyo mahina pa ako sa kamay, sa anatomy ng kamay tsaka paa. Ang ginawa ko po, para matapos ko lang siya, in-enjoy ko lang po yung process niya. Tapos, ito po yung kinalabasan. Ang ibig sabihin nito, yung nagbibilad ng daing dun po sa amin. Yan lang po. Tapos yung pangatlo po, dito naman po, binali ko na yung takot ko. Pahinga ko lang siya eh. Umupo lang po ako. Nag-sketch lang ako ng walang reference. Tapos, nilagay ko yung imahe ng self-portrait ko. Kung ba ako. Mahilig ako sa mahilig ako mga isda nung bata ako.
binalikan ko lang yung mga childhood memory. Nakala ko dati masama, pero hindi pala, parang masaya. Ito po. Tapos yung araw, simbolo ng araw sa akin kasi panibagong yugto ng buhay. Tapos yung ulo, kaya putol yung ulo kasi parang sa amin po parang ubos na siya. Kaya hindi ko siya binubuo, parang kalahati, laging kalahati. Tapos ito, yung pang-apat, yung tungkol sa Sierra Madre. Dati po kasi piyesa ko mabigat eh. Nakatulong sa akin yung may mga mentor. Yung pananaw ko, akala ko lagi akong may galit. Pero ngayon hindi, kailangan masaya ka lang sa ginagawa mo. Kaya ang ginawa ko po, nilaro ko lang sa imagination ko yung piyesa na yan na maglagay ng sinampay, tapos may halaman para hindi lang siya mukhang abandoned. Yan po nilagay ko. Tapos masaya lang yung kulay para ito paano gumaan yung pakiramdam. Then ito po, ganun pa rin po, malaya pa rin yung ko dyan, yung iniisip ko. Hindi po ako nag-isip ng kung ano pa. Parang umupo lang po ako maghapon, tapos nag-sketch lang ako ng ulo. Tapos yung may kasama ako na ginawa ko siyang model, kasi maganda yung lighting, yan po ang kinalabasan niya. Tapos iniisip ko na rin yung sa amin, yung parang laging putol yung isda na naman kasi wala nang nahuhuling malalaking isda. Yan po naranasan ko dun sa amin. Tapos ito po yung baybayin board, symbol po siya ng pag-ibig. Para meron pa rin hope, yung pag-ibig para sa akin. Tapos ito po yung sa naman response work namin, kung maging propeta ka, anong simbolo ang may iwan mo sa community. Ang sagot ko, rosas. Kasi yung rosas, simbolo ng yung pag-ibig. Kasi kahit anong bigat ng problema, basta may pagmamahal, gagaan ang buhay. Tapos dito po malaking tulong din sa akin yung malaya ka lang gumawa. Isang tao lang siya. Kasi ang laki ng canvas. Ayoko ng siya parang mag-isa lang siya. Ang ginawa ko, nag-isip na naman ako ng intuitive work. Ito po ang kinalabasan. Yan. Tapos napansin ko siya na hindi ko nagalawin. Kasi parang bagay mga ninuno. Ibig sabihin parang ninuno. Sinaunang ninuno natin sagana pa sagana pa manghuli. Yan, malaking isda. Nilagay ko na nakagad. Tapos ito naman, self-portrait ko na naman. Parang pahinga ko lang din siya. Kasi patapos na yung namin yung gagawin. Para wala na kaming time. Kaya picture ko na lang, parang self-portrait ko na lang. Parang pahinga ko lang siya. Umupo lang ako. Kasi sayang yung oras pag wala akong gagawin. Kaya dinagdag ko rin siya. Tapos hindi ko na nilagyan ng kamay or kung ano pang mga imahe. Tapos ito naman, ang kinalabasan parang sugat yan. Pero hindi siya sugat. Yung kawayan dun sa, tawag sa amin, bunuan. Yung sa malayong dagat, yung mga kawayan na nakatusok sa ilalim ng dagat. Tapos yung niya, yan yung mga nasa unahan. Pag malayo mo siyang tinignan. Yan lang po. Tapos, yung installation ko po pala, tungkol sa yung childhood memory ko rin. Ako mahilig kasi ako sumama sa pangingisda ng tatay ko. Siya, ako yung tagakuha ng ng tawag dyan, isda. Sa lambat mismo. Actual, kinukuha ko siya. Pati yung mga sa pamingwit, ganito po. Ako gumawa rin po ako ng ganito. Yan lang po. Congratulations for coming up ng ganitong series. Pwede ka nang huminga at umibig. So, ang galing din na nababakas sa works mo na talagang inilalagay mo yung sarili mo sa trabaho. Kasi kahit nasabihin mong portrait mo to, yung iba, picture ng iba, pero kamukha mo sila lahat eh. Yun yung effect ng isang magaling na isang portrait artist. Unconsciously, lumalabas din yung mukha niya sa reflection niya ng mukha ng ibang tao. So, nagkakaroon ng resemblance. So, isang hint na yan sa'yo kung ano yung pwede mong i-develop sa mga susunod pa na exhibition. Sabi mo nga kanina, yung confidence level mo on parang, eto po kasi ganito. Panindigan mo siya, hingang malalim, tapos bigay mo ng may buong paninindigan.
At the end of the day, ang kakampi ng sarili mo din. So, pag nakita nila na pinanindigan mo yun, mas nabubuo siya. Kasi para sa akin, buong buo siya. Ang mangyayari lang is, sa bawat harapin mo mga deliberations, pag-explain, buo ang loob na may paninindigan. Kasi nandyan na yan. So, yun lang. Congratulations at yung installation maganda din. Salamat. Medyo technical na lang siguro yung mga, pupunahin COVID comments. Parang medyo nagustuhan ko yung mga atmospheric treatment doon sa likod behind the portraits. Kasi parang mas na-appreciate ko siya lalo nung kinikwento mo kung saan galing yung images na yun. Kunwari, yung mga sinasabi mo na kawayan sa malayo, ganyan. Parang, in a way, mas na-appreciate ko yung gano'n na mas galing from within yung mga gusto mong ipinta kaysa yung, kunwari, yung apple ang striking. Kasi parang, medyo siya yung taliwas do sa mga iba dito. So parang, siguro maganda mas i-explore pa yung mga yon, yung mas direct or mas galing sa inner experiences, yung inner worlds mo. Tsaka yun, parang nagandahan din ako dun sa, parang yung hagod siguro doon sa likod, parang nag-stand out din siya other than yung portrait itself. So yun, parang tapos siguro dito naano lang siguro ako doon sa green, pagka-green ng lambat. Pero other than that, parang maganda naman siyang addition doon sa total look, pagkaka-install ng collection. So, yun lang. Salamat po. Lalo na kung talagang yung lambat na ginagamit tapos I mean the actual objects hindi dahil sa itsura niya, secondary na lang yun. Ang unang-una dun is yung history of the object and how it radiates in one space. Kasi ako, na-encounter ko yung ganitong net sa amin pero para sa gardening. So, pwedeng merong ibang mga tao na merong ibang karanasan sa buhay na may ibang dating sa kanilang object na pwedeng maging iba yung direction kung paano mo siya ginagawa. Pero since may isda, okay, pang isda. Pero kung galing talaga yan sa isang, kunyari, historical na, kunyari pumunta ka sa West Philippine Sea, may nakausap kang mangingisda, tapos yung butas-butas na lambat yung nilagay mo dyan, malaking addition yun sa narrative. Pero having that will do, dahil alam naman namin yung restriction sa pag-collect ng materials. Pero yun lang, sa mga susunod na pagkakataon, nandun yung mga puwang na kapag nabigyan mo ng atensyon, lalakas yung trabaho. Salamat po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Salamat po sa pagdalo sa aming patikim. So ako po si Salvi from Las Piñas po. Practicing artist po. Bata pa lang ako, mahilig na po ako mag-drawing, mga ganyan. Pero mas nagsimula po akong magseryoso dun sa art practice ko nitong nung pandemya din po. Ayan. Nag-fine arts po ako pero hindi po ako nakapagtapos. So first year lang yung ko. Pero actually hindi ko nga natapos din yung first year formally. So dati po yung mga works ko parang mahilig lang talaga ako mag-drawing, mag-try na iba-ibang medium. Kasi ang ang medium na mas nagustuhan ko is yung oil. Yung mga works ko, sa tingin ko mas mukha silang magical realism or mahilig din kasi ako sa surreal. Mahilig ako sa mga parang pagkwento ng mga panaginip, ganyan. And yung background ko po, galing ako sa protestanteng pamilya. And yung tatay ko pastor. And ang tendency is nadidiktahan ako sa kung ano yung mga pananaw ko sa buhay. So dito po sa bago po ako dumating sa Linangan, nung una feeling ko excited ako. Pero nung nandito na ako, parang bigla akong nalito. Kasi hindi ko alam kung ano ba yung point na gagawin ko. Ano ba, kailangan ba seryosoin ko to? Parang kailangan ba gumawa ng maganda? Parang tapos hindi mo rin alam kung maganda ba gagawin mo. So ang ginawa ko na lang, bahala na. Siguro kwento ko na lang muna yung iilang mga piraso ng personal life ko. So sa exhibit po na to, siguro masasabi kong hinati ko siya sa tatlong yugto ng aking buhay.
Yung una is yung binalikan ko yung sarili ko. Ano ba ako? Saan ba ako galing? Sino ba si Salvi? Parang paano ba nabuo yung pagkatao niya? Sino-sino yung mga taong naging influence dun sa kasalukuyan niyang pagkatao. Yun. Tapos, nung lumabas ako dito sa mundo, sa amin, marami na nakilalang tao, na-realize ko na minsan pala yung mga pananaw ko na na-acquire dun sa mga dinikta sa akin is parang hindi pala siya nag-work sa karamihan, sa realidad. So, yan, gaya ng mga doktrina, ganyan. So, dito sa unang kong pyesa, ewan ko, parang hindi na ako masyadong nag-isip ng basta maganda, kailangan maganda. Basta gusto ko lang ilabas lang kung ano yung pinaka-authentic, pinaka-genuine kong feeling nung binabalikan ko yung ano ba yung itsura ko dati. So ito, parang nagpinta ako ng malaking ulo, tapos may liwanag, tapos biglang may mga taong nakaluhod, tapos parang pugot yung ulo niya, sinuko nila. Parang lang siya, interpretation, literal ko siya na interpretation ng parang in a way parang pagsuko ko dun sa mga dinidikta sa akin na mga doktrina. And na-realize ko parang nagma-manifest din pala siya sa lipunan. Parang doon ko na-realize, ma-realize na si Bini, hinahanap pala ako. Tapos yung mga hinahanap ko, baka pwedeng may share ko siya sa mga taong nasa paligid ko. And in that way, parang meron akong purpose. Sunod na piyesa, siguro patungkol siya dun sa struggles ko makitungo sa mga tao. Dati, sa ngayon kasi medyo mas naging extrovert na ako. Ayan. Sa mga kakilala ko. Ayan. So, parang gumawa lang ako ulit ng figures na ganito, na magkakasama silang tatlo sa isang gubat, na hindi mo maintindihan kung ano bang klaseng gubat yan, anong time setting, ganyan, tapos bakit pula yung kahoy. Di ko alam, basta ginawa ko na lang siya. So, siguro yung mga figures na ginagamit ko, somehow medyo hiram siya dun sa mga titingala ko mga artists. So, parang nagkaroon ako ng affinity dun sa mga works nila, and then inangkin ko yung symbolism. So, siguro kaya hollow yung mga tao is parang siguro yung pakiramdam ko rin sa sarili ko na parang may kulang and may hinahanap ako and may kailangan akong punuin sa sarili ko. And yung isa sa mga pananaw ko rin sa pagtingin ko sa ating mga tao is pare-pareha tayong mga vessels. Babasagin, yan. Tapos empty na pwedeng malagyan. So, ayan, parang present ko siya sa ganyang paraan. Hindi ko alam kung bakit, basta ginawa ko na lang siya. Yan. Tapos kaya siguro walang bibig kasi parang yung idea is parang yung hirap kang makipag-usap sa mga tao kasi wala ka namang sariling kwento eh. Hindi na-detach ka dun sa sarili mong realities and sa sarili mong kakayahan ng pag-discern ano ba yung tama at mali. Palagi kang humihiram ng mga doktrina, mga aral, mga filosofiya, prinsipyo ng ibang tao, tapos kaangkinin mo na lang, tapos gagamitin mo para ipakilala mo yung sarili mo. In a way, parang ngayon bumuo ng sarili mong projection out of dun sa fragments na nakuha mo sa iba-ibang tao. Na-realize ko rin na masaya rin pala yung pakipag-usap sa mga tao. Pero yung sabi nila, ang pinakamatinding challenge sa tao is sa buhay is yung kilalanin niya yung sarili niya, tsaka pinakamatindi niyang kaaway is yung sarili niya rin. Yan. So, parang para sa akin napakadiin para sa akin ng introspection, ng self-reflection, pagkilala sa sarili, and then yung pag-confront dun sa sarili mong mga flaws. Yan. So, parang, ayan, yung idea siya ng pag-reflect, self-reflect. Pero ang ginawa ko, magkakaiba sila ng materiality. Ewan ko, tama ba yung term na yan? Nung sa subjects. And marami siyang symbols. Para sa akin kasi literal siyang mga symbols. Pero para sa iba, masyadong mahirap daw iintindihin. Pero ito sa akin, parang para sa akin lang siya.
ikaw lang yung may kakayahan na ano, makapenetrate dun sa sarili mong ano, pagkatao. Ang hanapin mo, ano yung strength mo o yung good thing sa'yo na kayang i-calibrate yung sarili mo sa tamang pagkatao para mag-survive ka dito sa ano, sa mundo. Kaya siguro madilim kasi yung inspiration ko that time is yung ano yung dating sarili ko, yung story namin na ano, 13 years kami nasa Las Piñas, urban na setting, pero 13 years kaming walang ilaw. Kaya fascinated ako sa ilaw, sa part na ito. So sa ano, second na part, na-realize ko yung mga ano, yung mga struggles, yung bigat. Parang in-express ko lang dito ano ba yung mga personal kong feelings. Siguro, yun, parang feeling ko ano, na sobrang pag-acquire ng information, minsan yung mga information pa na na-acquire mo, so sobrang dami. Parang yun pa yung nagbablock sa'yo sa ano, pagiging authentic mong tao. Yung pag-iisip. Tapos parang feeling mo, parang ang bato na binuhusan, tapos tumigas, pero di ka naman pala buo. So, ganyan. So, yung title ko dyan, bloke. Parang mental block, ganyan. Minsan, ano rin, di mo rin alam kung gagawa ka ba o hindi. Kasi minsan, may self-doubt din ako sa sarili ko kung ano ba may sense ba yung gagawin ko, may relevance ba siya, significant ba siya sa buhay ng ibang tao, ano yung may tutulong ko sa nila, ano bang point. Kaya minsan, di ko rin alam kung gagawa ba ako, ano gagawin ko. So, ayun, para siyang ano, yung crisis ng mga artist, parang in-express ko sa piyesa na to. Parang, yun, title niya Sala-Salabat. Kasi Sala-Salabat na siguro iniisip ko. Ayan. Tapos, yung ano, ito namang isa parang, wala lang, in-exaggerate ka lang yung idea ng ano, parang, yung pag nag-iisip tayo, sumasakit ng ulo natin, parang gusto mo na lang kumusin yung ano, ulo mo. Ayan, so sobrang inis. Tapos, eto, naglaro lang ako dito eh. Ganyan. Kasi napansin ng mga mentors ko, and then yung mga kapwa ko artist dito na, masyado akong technical dun sa ano, sa approach ko sa art ko. Kaya siguro matigas, tas ang hirap. Parang hinayaan ko na lang sarili ko, sige, maglaro na lang ako. Yan. So, naglaro ako. Title niya, Gas-Gas. Hindi ko alam bakit. Yan. So, yun yung second part. Struggle siya sa pagiging artist. Ayan. Tapos, ito na yung final na part. Sabi nila sa akin, deserve ko daw maging masaya and minsan, hindi mo na alam kung ano yung masaya. Ang akala mo lang is yung tatawa ka, may mga mag-joke, ganun. Pero, as instant lang pala yun, panandalian. Pero ano ba yung totoong definition ng galak? Yung joy? Yung talagang panghawakan mo sa buong buhay mo? Siguro, yung pinakatumatak sa akin is yung feeling nung yung magkakasama kami mga artist, naligo kami sa ilog, tapos nag-floating ka. Parang ang sarap sa feeling nung maging carefree. Parang nakalutang ka lang, pero may nararamdaman ka sa katawan mo na malamig. Habang nakalutang ka, tumitingin ka sa langit, sobrang lawak ng langit. Parang vanity pa lahat ng bagay. Parang doon ka na-realize. Tapos biglang habang palutang-lutang ako, biglang natakot bigla. Tapos biglang parang feeling ko higupin ako ng tubig pababa. Tapos naalala ko yung Bible story kay Peter na naglakad sa tubig. Parang feeling ko ganito din. Minsan ikaw lang talaga yung gumagawa ng sarili mong idea ng takot, ng pressure. Bumalik na naman sa akin yung realization na matindi talagang kalaban is yung sarili mo. So yan, parang in-express ko sa ganitong paraan, parang yung bato representation ng pressure, ganyan, or mga takot, ganyan. Pero ito yung visualize ko yung gusto kong mangyari na maging future self ko. Na maging carefree, na kahit na anong klase ng mga pabigat na meron ka, still ikaw yung yung may matindi kang buoyancy. Tapos nasa surface ka lang palagi. Kaya siguro nilagay ko ng brush kasi ewan ko, parang gusto ko lang sabihin na yung paglikha dito sa mundo, sa existence natin, parang ang tunay na purpose ng tao is maglikha ng maraming bagay. Nasa sa inyo na yun kung mabuti o masama. Parang basta gumawa ka ng something, ng art, parang something na ikaw yung mag-iiwan ng tatak sa buhay mo. So, yun yung pinangahawakan ko. So, sa buong show po na to, nung sa buong residency ko, hindi ko siya titignan as parang gagawin ko siyang solo show. Pero, masasabi ko mas introspection. Tapos,
past, present, future na self. And then, inibitahan ko po kayo lahat na magbigay po ng feedback sa akin, tapos matulungan ako dun sa sa practice ko. Yun lang po. Salamat. Congratulations, Salvi. As early as now, you're doing something na very unique at kaya mong sabihin na it's Salvi. Tapos, naalala ko na kasi yung work mo before, tapos na-encounter ko na yung name mo. So, I therefore conclude effective yung yung recall. I can actively say na ang bilis mong gumawa ng depiction ng mga images and how to play with images to create such kind of poetry. Kinukwento mo yung experience mo sa ilog, tapos nafe-feel mo. Habang nafe-feel mo, napipinta mo din. Diba? Yung kakayanan ng tao na mag-channel ng isang pakiramdam into painting, tapos i-share pa yun sa ibang tao. Is a gift, pero syempre, matagal gumawa ng painting. So habang bumibuelo ka, biglang may nag-pop sa isip mo. Lagay mo lang agad. Exciting yung mag-collect ka ng marami na images and then select. Okay din na meron kang iba pang napapractice para hindi ka rin makulong sa sarili mong pang-pressure. Kasi minsan ganyan yung nangyayari kapag meron tayong nade-develop na style. Yung paglalaro, ibigay mo pa rin sa sarili mo. Lagi mong aalalahanin na kahit ano pang edad ang marating mo, ang artist, we are always too young to play safe. I mean, lagi tayong may bata sa loob natin na pwedeng maglaro, pwedeng... Hindi, walang tama't mali. Pwede mong gawin ng kung ano mang gusto mo, basta ikasasaya mo. So kung masaya ka doon sa ginawa mong kulay brown na yan, ako gusto namin, pati si Isay. So tuloy mo lang. Baka manganak pa siya ng iba pang mga bagay. Ay, si Isay pa, dito na. Oh, welcome back. So, tuloy mo lang. Excited ako makita yung mga susunod mo pang gawa. Thank you po. Parang nung ini-experience ko rin yung work ng One by One, parang iniisip ko, may kakaiba siguro siyang relationship with light. Hindi ko pa alam na yun yung kwento mo yung tungkol sa mga brownout. Na parang, kunwari ito, parang I've never really seen a painting glow like that. Parang, parang feeling ko it comes from a person who really, yung parang tactile yung idea ng light. Na parang feeling ko, it also radiates yung kunwari dito sa favorite painting namin mo. Para kasing ito yung dilim, tapos ine-erase mo siya, tapos parang may lumalabas na ilaw. So parang naisip ko lang, excited ako for you na maglaro pa. Tapos parang kanina sinasabi mo na medyo pressured ka about things, ganyan. Tapos parang, wow, 23 ka pa lang. So parang, please be patient with yourself kasi marami pa namang oras maglaro, matuto, ganyan. Be patient lang sa sarili mo and marami ka pang ma-discover kasi work in progress naman din tayong lahat. Thank you po. Thank you. I like the story. Yung kanina, yung isa, yung ilaw, very unique. Kasi you have to, hindi ba yan sabi mo yung experience mo yung dark, wala kayong kuryente. Opo, gasera po yung ginagamit ko. Umabot po ako ng college na walang device tapos nakagasera kami sa city. That's the beauty na experience mo. Yung sa dilim may ilaw. Yung ilaw mo iba inner ilaw so magiging isang siya, I think magiging isang symbolismo na ikaw yun. Yung unique, that unique light. That unique pahid mo ng light. Ang ganda ng story. Yung life story mo, na visualize mo, na paint mo. Ganda yung pagligo mo sa river, na feeling mo, you have to wake up kasi lamunin ka ng yung mga, these are like, experience na you can go deep, but you have to know how to sobrang itong malalim. Resurface po. You have to go up. Yes. Kasi paminsan baka ma-abyss. Yes. Hindi ka na makalabas. Pero I still believe yung strength mo Sa ilaw, doon ako natamaan Sa story ng ilaw. Ng dilim at ilaw.
I hope I see more of your work. Thank you. Congratulations. Thank you po. Thank you. So, this certificate of recognition is proudly presented to Isay Rodriguez, her invaluable contribution as Patikim Residency Exhibit Panelist. So, ayan po. Thank you po. Isay. The certificate of recognition is proudly presented to Indy Paredes in honor of his invaluable contribution as Patikim Residency Panelist. This certificate of recognition is proudly presented to Charlie Ko in honor of his invaluable contribution as Patikim Residency Panelist. Ating panelists din po, they also have their own artist-run spaces, and we would like to invite them to share a bit about their spaces para makilala nyo rin anong ginagawa nila at pupuntahan natin yung mga ginagawa nilang mga projects and spaces. And alam ko marami po sa atin artists din, so may mga opportunities din po tayong pwedeng makuha from their programs. Walang words to describe kung ano yung nafe-feel ko sa pagsasama-sama natin lahat ngayon eh. Kasi nandito mga learners, mga mentors, mga mahal sa buhay. Tapos, to go here specifically, mag-spend ng time on a weekend at Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Sa tatay ng lugar na to kay Sir Manny, Sir Charlie, hindi man tatay sa dugo, kundi tatay sa ganitong sining. So, maraming salamat kasi yung next generation, hindi siya mape-prepare ng tama kung hindi maayos na sinasalin ng naunang generation sa atin. Kaya thank you po talaga. Thank you sobra. So, ako po ay merong artist at tinatawag tong Gravity Art Space. Gallery na nagsimula nung pandemic sa Quezon City. So lahat kayo ay iniinvitan ko na makita kung ano yung pinaghihirapan namin para sa publiko, sa mga artist. Proud kaming masabi na meron kaming 6 na spaces, sabay-sabay na nag-exhibit kada buwan. Sinadya talaga namin na 6 kahit na mahirap kasi ako bilang artist, nararamdaman ko na kailangan ng mga artist ng lugar para makapag-exhibit, makapunta para makipasalamuha, makapunta para matuto. So, kung meron din dito na nasa academic na background, kami po ay nagbubukas din ng internship program para sa mga batang estudyante na nag-aaral ng fine arts dahil alam din naman natin na sa academic institutions, katuwang nun yung mga gallery, lalo na artist-run space, para ibigay yung experience na hindi matututunan sa libro or sa 4 na kanto ng classroom. So, suporta kami sa linangan sa pagtataguyod ng academic response sa development ng arts dahil sobrang nakaka-proud po maging Pilipino despite ng sitwasyon na nangyayari sa mundo. Despite ng mga pinagdadaanan natin, nagka-come up tayo para magamit yung talento natin sa tamang paraan. Mag-uumpisa tayo laging maging mabuting tao, tapos ma-develop natin yung pagiging artist, tapos ma-share natin, di ba? Kung i-imagine nyo, napakaganda ng mundo kapag ganun. So, salamat sa linangan sa pag-start ng platform. Napakagandang lugar. Nakita niyo kung paano nakagawa yung mga artist. Dahil sa magandang lugar, nakagawa sila magandang trabaho. So, i-add nyo lang po yung Gravity Art Space sa Facebook, sa Instagram. Kami rin po yung nag-handle ng channel na yon. Kung mag-message kayo, kami rin po yung sasagot. So, ganun po. Talagang hands-on ang trabaho pagdating sa art. Dahil maganda naman yung kapupuntahan nito. Hindi tayo magsasayang ng panahon sa mga mahirap. So, dito tayo sa ikagaganda ng buhay natin. Maraming salamat po. Siguro kung may beta version yung residency nila, isa ako sa mga unang tambay sa bahay nila. So, na-appreciate ko yung mga unang
parang nung first year kami, may space to work. Tapos parang bukod doon, yung nag-aambunan ng wisdom from Sir Manny na yung isa na nagtumatak sa akin, parang di mo pwedeng asahan yung school na ibigay sa'yo lahat. So, ikaw yung mag-chart nung journey mo or maghanap ka ng ibang opportunity to learn na hindi lang yun makahanap sa FA. Yun. So, anyway, so parang ngayon, part na ako ng UPCFA. So, parang yung bilang prof, tinatry kong i-weave together yung mga ecosystems kung saan ako gumagalaw. Tapos yung isa sa recent project namin, gusto ko siguro i-share. Ayun, wait. And graduation kasi namin no isang araw. So yun, yung hinahandle ko po sa UP, yung NSTP class, tapos yung mga naging partner namin, yung mga org-ren kung saan ako kabilang, yung Philippine Native Plants Conservation Society, tsaka yung Philippine Botanical Art Society. So parang pag pinag-uusapan yung pagiging makabayan, nakahanap siguro as an artist ng outlet na mas focused yung pag-advocate sa kung ano yung natural resources natin. So yun, kung gusto nyong maging member or mag-participate sa ibang events namin. Or gusto nyong magturo sa class namin sa NSTP, very welcome. Mabilis lang naman. Ayun. So, ano lang siya, parang summary lang siya nung pinagdaanan namin in the past 2 semesters. So, nakipag-collaborate kami with UP Institute of Biology. So, meron silang arboretum. Nag-design kami ng rainbow tree walk. So, parang matandaan nila yung mga native trees. Parang gumawa kami ng selection na red, dapdap, orange, malabulak, yellow, nara, green tibig, blue, peacock moss, violet, JC's vine. So, parang it's a way of reminding us na ang yaman-yaman ng bansa natin, and when you care about yung kung ano yung meron tayo, hindi natin siya basta-basta ipamimigay or sisirain. So parang yung as an artist din, parang mas interested akong gumalaw sa ganitong klaseng ecosystems sa workshops. Tapos part din po pala ako ng Mahalina Foundation. So it's a non-profit po based in Calatagan, Batangas. Tas yan, may kinalaman sa paggamit ng art sa community, tsaka permaculture and natural farming. Orange. We started Orange because there's a necessity for all our artists locally at that time, 2005. Walang art, yung mga artists nag-exhibit lang sa mga mall, hotel lobby, parang malungkot. So yung parang sa situation namin, yung parang destiny, si Bong Lopue, who owns the Art District now, Art Orange Project. Short history, nakita kami sa gas station malapit. Sinabi niya, you're Charlie Ko. Bong Lopue, my business partner, is 15 years younger than me. So, yung kilala niya yung mga nephew ko, yung ano. So, anyway, sabi niya, na-access sa kotse kasi nagpapag-gas station kami, nagpag-gas ako. Sabi niya, you're Charlie Ko, I want to put up a gallery, pwede mag-usap tayo. Sabi ko, wow, perfect. But before that, dumadaan ako sa area na yon, may bagong very modern na building. So I was also dreaming na sana may gallery diyan. Parang nagtugma yung story, nagtugma yung sabi ko, I'll be back in 2 weeks. I'll answer you in 2 weeks na I'll keep the challenge to run a gallery. So I have to talk my wife, Anne. She's very important. So she always supports. Sabi niya, sige, sakit sa ulo yan, pero bahala ka kung gusto mong ituloy. So we started really in a very small space. Really, from day one, kami ni Bong, the idea ni sabi ko, Bong, walang pera ito. Sabi, it's not about the money. You really need the space for the art. Sabi niya, anong inamin mo walang pera? Sabi ko, we're gonna start all our local artists na wala pang pangalan. We'll try to give them a space to tell their stories. Simple.
So, from day one, we're gonna celebrate 20 years next year. The same play yung focus namin. Yung focus namin will never waver despite the challenge. No? So, we have phase 1, maliit na gallery. Pero yung lumalabas, kasi yung mga artists ang needs, dami. So, parang Pac-Man, kinakain yung other space na malapit. So, lumalaki. Then later on, phase 2, I have a kidney transplant. Sabi ko kay Bong, I want to celebrate life. So, I know there's a big space there. Sabi ko, let's put a gallery bigger. So, phase 2, bigger space. So again, ang artists were challenged and very happy na now there is a proper box wall for them to show them. It's just a box, it's just a space, no? Sabi ko nga, sa west yan. Nandun pa ni kayo sa box. So actually, sabi ko, we have to celebrate that because we had a chance now to have a bigger space for you to tell your stories. So yun. So that's, after 10 years, we moved to another bigger space. And then after 5 years, again, one day, that's I think before pandemic, one day sabi niya, mag-usap tayo. Sabi ko, sige. So, the first time nag-usap kami, verbal lang eh. History, yung yung story, verbal story. So sige, may plano ako dyan, sige. So andun kami sa coffee shop, humingi ako ng papel. Dinrowing niya yung gusto niya. Ito yung parking space, gusto ko gawin ko ito ha. Ito kalaki, sabi ko, wow, ang ganda ng plano mo. Sabi ko, sige, ito naman yung baraha ko. I like to work with people and I felt it. Ito yung baraha ko. Bong, ganda ng idea. Wala akong pera. So sabi niya, no problem. In a year's time, if you go to Orange Project, the big white space was built from ground to for a space, special space for all the artists, no. So that's short little bit story na anything is possible. I always tell them na the gallery is just a space. Without the artist's soul that tells the story, it's just a space. No? Wala yan. So, challenge ko yung local. So, right now, we are celebrating 20 years. Our program is changing, is also adapting. Yung idea na walang imposible. So, it fueled us to go on with the project, with Orange Project, and then now I call it a playground. Ano ko yung allegory sa Orange is, Bong owns the bus, I'm just a bus driver. See, I'm just a bus driver. Sino sasakay sa bus? So 20 years din na. Sabi na, I think the first 5-10 years. Now, saan ba niyo dalhin yung bus? Paikot-ikot lang yan. It's all part of the process na kung where we are now, and I'm very proud to say, last year, I was able to bring 11 artists to Germany, to Leipzig. It was my dream. So yeah, anything is possible. But again, you artists you really do your part also. Pag sinabi ko na ako collector, somebody has to believe when you're starting. I started also that. Somebody has to believe. These are collector na who believes in you and 100 doesn't believe in you. But this guy believes in you. So, sabi ko yung metaphor na, sabihin mo sa collector mo, sige, sama ka sa journey ko. Sama ka sa bus. So, ang dami sumakay sa bus. Pwede din gaganon yung driver. Para, bababa ako. I don't like yung biyahe. Pwede din, dami din eh. But along the way, pag ganoon na, kakaway din yan. Paminsan nagpipreno, paminsan wala. Sorry. Ganun yan eh. Paminsan, okay. Ganun talaga yung buhay. But anyway, somebody has to believe. So, I believe in Orange na, kagabi nga nagtanong, bakit Orange? Kasi ako mag-isip simple. Yung that night that sinabi ni Bong na andun kami sa space, sa Art District, sa first building, pili ka kung saan gusto mo na space. Sabi ko, you're asking me. Sabi ko, dito in the middle of the whole arcade, in the middle, in front of the
the highway. Sabi niya, go. So, nang gabi na yon, sabi ko, ano nga yung kulay ng building mo? Sabi niya, orange. Ayun na, orange galing. Simple mag-isip. Kasi, saan yung orange galing? Yung the only building in Bacolod na it's orange. Punta ka doon. Yun, so yun. But then again, believe. So, Bong is not a collector. Bong just like to support artists, which is unique. So, there is an opportunity. Sabi nga nila, mag-knock yung opportunity pag biyahe pa, wala na yan. So, I was able to do that. And now, our program, his idea, when we started 20 years ago, now it's more strengthened na hindi, tama yung ginagawa natin. So, sabi ko, return of investment, malayo pa yan, Bong. Sabi ko, but what history in local in Bacolod, that you are at this point of time take an important role na to make the art scene alive. Because without your philanthropies, without you putting and believing in an idea that I will create this big building na many times na wala kaming benta. So yan, yung story na he owns the bus driver. Next question, where do you get your fuel? Sabi ko yung pangpili ng fuel, kayong mga artists who believe in us, we're able to sell the work, we give you back your 60%, you give us the 40%, gas up the bus and go. So yun lang, simple yung concept. But we were able to have this journey up to Germany. Sabi na yung bus mo, pumunta na ng Germany. Ay, ano naman yan? There's a lot of hard work behind it. So yun, a little bit of orange. You go to Bacolod, please visit us. Artistic, it's like an 8,000 square playground for all of us. It's a safe space. So yun, Orange, Bacolod, you call me. Let's eat manok, chicken. The certificate of, completion is given to Hannah Sayam for completing the Amuyang Mentorship Program. Ayan. Congrats. Ayan. Okay. So, we call on, okay na tayo. Congrats, Hannah. We call on Jade Kakuan to present her certificate of completion. We call on Jan Liege to present this certificate of completion for completing the Amuyong Mentorship Program of Linangan. We call on Kadi Santos for completing the Amuyong Mentorship Program. We call on Kevin Pablo to present his certificate of completion. Picture mo. Call on Marte Goyon for completing the Amuyong Mentorship. Oh, tama yan. Martin E. Quizon. We call on Salvi. Gusto ko lang po i-recognize po ang ating Amuyan Fellow, si Chanel Pepino. Siya po ang magdi-describe ng kanyang role. Kasabay po ng Amuyong Mentorship Program is our Amuyan Fellowship Program. So si Chanel po, andun po yung profile niya. Galing po siya sa previous batch, yung January to March na batch.
And ngayon po, she's with us as a co-facilitator and student affairs officer. So, ayan, ako nga po pala si Chanel Pepino at galing po akong Cebu City, Philippines! So, ayan, ang batch C1, yung role ko pala, ako ang nanay ng bahay na to. So basically, for English, it's called house mother. And being a house mother is actually derived from the drag houses ng mga drag queen. So literally, may mga leader sila, ang tawag doon ay house mother. At yung house mother ay nag-aalaga sa mga baby drag queens para sila ay maging mas mahasa na artist at the same time, inaalagaan ng drag mother yung welfare ng mga bata niya. So, I am basically the house mother. Ako din ay nag-i-schedule ng chores. So, makikita niyo po dyan may chore schedule na color-coded. And beside that is a Spotify playlist that I created for them to sing their songs to. Kasi makulit to na batch. As in, araw-araw masakit ang ulo ko dahil sa kanila. So, ito yung masasabi kong section na makulit at sobrang barumbado. As in, everyday comedy house to, hindi na to residency. Sinasabi ko sa inyo. Tapos meron pang nagsa-stand-up comedy, so nagiging beer house to sa gabi. Hindi nyo nang alam ang sakit ng ulo ko ng 2 months na to. Pero, makikita nyo po dito na may dati pong work sila at lahat ng mga residente dito, they all broke away from their old habits, their old artistic styles, their own practices, and they really wanted to transcend. The theme that I wanted to bring for this batch is the quote, "I am cringe but I am free." Ang ibig sabihin nun ay kahit dala-dala mo yung past mo na ayaw mo sa kanya, dinadala mo siya para maging malaya ka. At ang kalayaan mo ay nasa sayo pala. Itong batch na to talaga yung nagpakita sa akin kung gaano kasakit magmahal. Dahil naiinis na ako eh. Alam mo yun, linggo-linggong nabibwisit na yung tao pero sinasagad pa rin. Alam mo yun? Pero at the same time, mahal na mahal ko sila. Tumatagos sa akin ang mga buhay nila. At makikita nyo dito ang kanilang progress at the same time from their old selves and now to their fully fleshed works that they made in their 2-month stay here. I've really seen that they've all took on the challenge to acknowledge their past and at the same time be free from it. And I thank you. So to close our program, I call on pinakamakulit Father's Day. Ayun po. Ang gaganda ng mga bitiw niyo, ang hirap higitan, ano? So the intention of these last few words is not to top what has already been shared, but siguro to let you know what's going on, no? Pansin nyo, Charlie ko, all the way from Bacolod, no? Indy, and Isay, asan ba? No? So, asan ba itong lugar na to? Ang layo, di ba? This is not an easy place to go to, no? Pansin nyo? And yet, people go out of their way, no? To be on this occasion. And I see this as an indication, no? Na perhaps yung familiar kailangan ng bagong complexion, no? Perhaps certain platforms of engagement in the arts, no, need some kind of infusion, no, from those who create them, no? Di ba? Kasi madalas nasanay tayo na the only way by which our art can be validated if they are seen on galleries or in museums, no? And yet the fact that we are able to generate such attendance, no, not just from colleagues and friends, but some people who are actually
personalities in the scene, no? That's a major thing. Ibig sabihin, baka napapansin yung ginagawa natin. Diba? And ginagawa ni Indy, ginagawa ni Charlie, si Isay, no? And then other people, no? You have to realize, no? That there is already an ongoing partnership collaboration that's taking place among artists who run spaces, initiated spaces, no? Yung ganon. Hindi lang po out of restlessness ito. No? This is coming out of a perceived need that the artists need to define what art is. Di ba? Sa tinagal-tagal ng panahon, mukhang yung gallery ang nag-define para sa atin. Mukhang yung museums or mga institutions ang nag-define para sa atin. Sino bang gumagawa? Di ba tayo? I think this emergence of artist-initiated spaces is an assertion na it's about time, no? Na tayo naman ang mag-decide kung ano ang art, no? And it's all about how we wrestle with life, no? Yun yan eh. Di ba? Minsan kasi yung art na nakikita natin, it's all about how we want to make a living. Or how we want to, more than just make a living, but to really gain more than just a living, you know? Alam niyo na, you go beyond that. We want to reconnect art with life again. Yeah, so once again, I'm so grateful for your continued support, no, yung patuloy na presensya nyo, and it's good to see, people coming from this program in the past, and I'm very impressed by what this girl said. Si Mother, si Chanel. Kita po? Anyway, parang it's really speaking from the heart. When you talk that way, parang marirealize mo how much of the dynamics of this program really penetrates, no? Each one of us. Yung ganon. And we hope to have more of this. And we hope to have this replicated in other places as well, no? Yung ganon. So let's keep supporting each one of us, no? Maraming salamat po. Ready? 3, 2, 1, ready? Okay, thank you po. Ready? 3, 2, 1. Future! Future power. Okay po, thank you po. Ready? 3, 2, 1. Okay po, thank you.